10 lovers and kat 10 followers, abay finally, ama nitong si Mayor Alcala may makahulugang sagot sa isang makahulugang tanong patungkol kay Catherine at OAT. At ngayong araw, muli na naman pong namataan si Miss Catherine Bernardo dito kay Dr. Ivy. At kitang-kita talaga natin na itong si Miss Catherine ay nakikipagtsikahan kay Dr. Ivy dahil sa dami ng mga issue, no? Na hanggang sa ngayon nananahimik pa rin po ang kampo ni Miss Catherine. Maging ang ina ni Miss Catherine Bernardo ay wala po mga pahiwatig patungkol sa mga balitang kumakalat ngayon sa social media habang ang mga fans si Catherine Bernardo ay nanguhula at talagang naghahanap ng sagot dun po sa mga issue na kumakalat ngayon, ano? Pero nakita niyo naman po yung itsura ni Catherine, di ba? Parang dead ma lang siya sa issue. At dahil dyan, naglabas na rin po ng isang article ang PEP, no? PEP Alerts na ipinablish po nila 2 days ago na sabi po dyan, maingat daw di umano si Mayor Alcala. Naliligo ba talaga kay Catherine Bernardo? Sa isang interview kasi kung saan ay namataan, no? Parang nandoon po yung PEP para po interviewin ng ilan sa mga politician na nandoon. At nagkataon po na nandun sila. Ito po yung sinabi ng files. Sabi dyan, huwag maawa ka. Pahayag o pakiusap ni Lucena City Mayor Mark Alcala sa cabinet files nang tanongin ito kung gustong magkaroon ng part 2 ang ulat ng Philippine Entertainment noong Hulyo 29, 2024 na iulat noon ng di umanay kanyang paniligaw kay Catherine Bernardo. Nagkaroon ng pagkakataon ng cabinet files na magtanong, no, na makausap ang isang 29-year-old mayor ng Lucena City nang mag-courtesy call sa kanya noong Feb 18, 2025. So ibig sabihin February 18 ay nakausap na po siya, television host na si Willie Revillame na kumakandidatong senador at attorney JP Padiernos ng GP Party List. So, alam ni Alcala na unang lumabas sa PEP ang balita tungkol sa paniligaw niya kay Catherine, kaya nagtanong siya kung sino ang source ng cabinet files habang nakamasid at napangiti ang kanyang ama na si Vice Mayor Dondon Alcala ng Lucena City. So, nagulat si Alcala nang sabihin ng cabinet files na malapit sa kanya ang pinagmula ng balita, pero nabigo siyang malaman dahil kaming isiwalat ang katauhan ng kanyang reliable source. Nang itanong ng cabinet files kung totoo ba o hindi naniligaw siya kay Catherine, walang kinumpirma o itinanggi ang alkalde. Mauunawaan ang pagiging maingat ni Mayor Mark sa pagsasalita dahil naranasan niyang mabatikos ng unang lumabas ang balita tungkol sa kanyang panliligaw sa actress. Muling napag-usapan ng di umanay pagmamabutihan ni na Mayor Mark Alcala at Catherine dahil sa lumitaw na balita na di umanay marilasyon na sila simula pa noong December 2024. Pero ayon naman po sa isang reliable source, no? Ayon sa kwento na dating na nasa dating stage pa lang ang dalawa. So ibig sabihin, ini-entertain pala ni Miss Catherine Bernardo yung panliligo ni Mayor Mark. So ito po ay taliwas dun po sa ikinakalat ni Mr. OG Diaz na mag-on na si Mayor Mark Lucena or Mayor Mark Alcala ng Lucena City tsaka si Miss Catherine. Hindi naman pala totoo na talagang sinagot na ni Miss Catherine si Mayor Mark na naliligaw. At ang sinasabi pong source nila, reliable source, ay walang iba kundi ang ama nitong si si Mayor Alcala, no? Yung kanya pong tatay na nandoon din na isa sa mga sinasabing kumakandidato. Kumakandidato din kasi ito si Vice Mayor Dondon Alcala. Ayun, siya po yung isa sa mga tinuturong parang nag-splok patungkol sa bagay na yan. Pero, ibig sabihin, hindi pa talaga confirm na sila na. Ibig sabihin, parang yan yung balitang sinasabi nila dati kay Daniel Padilla na nasa talking stage na daw si Catherine at saka si Mr. Daniel Padilla. Kaya iniisip nila na magkakabalikan. Ngayon naman, dito kay Miss Mayor Mark Alcala, ang ikinakalat po nila, nasa dating stage pa lang. Which means, ini-entertain ni Miss Catherine Bernardo ang panliligaw ni Mayor Mark Alcala. Yun po yung lumalabas na balita. Kaya, ano lang tayo, mag-antay lang tayo ng kung ano man yung pwede po maging desisyon ni Catherine. Kasi at the end of the day, katulad ng lagi ko sinasabi, diba, buhay ni Catherine yan. At alam kong matalino si Catherine kung sino po yung, sabi nga ng kasabihan, may the best man win, diba? Kung sino man talaga yung gusto niya. So anyways, mag-antay na lang po tayo ng kung ano man yung good news na pwedeng ilabas, no? At dahil dyan, narito ilan sa mga iba't ibang mga komento ninyo patungkol po sa ating latest updates. At ngayon naman, ito po, unahin natin ang komento mula kay Ma'am C. Sabi niya, bakit si Alden ang sisisihin? Paano kung naligaw talaga siya? Yet, ayaw sa kanya ni Catherine. Kaya, ano ba magagawa? May magagawa ba siya? Why blame Alden? And bakit ayaw ni Catherine? Pabulaanan yan? Or ni Mami Min? Nag-react si Mami Min nung na-chismis na nagbalikan na ang Katniel. Bakit ngayon tahimik siya? Maybe may chance nga na totoo na si Catherine Bernardo at si Mayor Alcala. We cannot do anything about it. Hayaan na natin siya. It's our life. Masasabi ko lang, I'm disappointed not because wala ng cut din, but because of Catherine life choices, sabi nila red flag daw yan.
Si Mayor Alcala, playboy din. Plus na possibility na gagamitin lang siya as a trophy girlfriend. I thought she's gonna be wiser this time. Hayes, bahala siya. Buhay na yan. I'll remain as Alden Span and pray that you'll find the right girl for him. Sabi ni Mr. Arnel Sayosa, dapat magsalita sikat kasi ang dehado dyan kung kani-kanino na lang siya ikinakabit. Kaso di man siya magsasalita. Kung nagsalita siya tapos na agad ang story, which is true, diba? Ang bangit lang kasi parang kung kani-kanino na lang siya niriling. At tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, una sinabi nila nasa talking stage si Catherine at si Daniel. Ngayon naman, nasa dating stage naman ngayon itong si Mayor Alcala. No? So, katulad ng sinabi ng isa sa mga viewers natin, buhay niya kasi yan, wala naman tayo magagawa kung sino pipiliin niya. Sabi ni Ma'am si Agnes, hindi naman pala eh, why hindi niya sinagot ng straightforward si OG Diaz? So, nag-PM si OG sa kanya. At tinanong siya if nanligaw siya kay Catherine. Silence means yes pa naman. Masyado siyang pasaka, user pump para manalo. Ang ganda at ang sexy naman kasi talaga ni Julia Barreto. Sa itsura ni Mayor, parang hindi nga niyan tipo si Morena ang Catherine. Base po yun sa kanyang interview way back 2015. Nakalkal po ng ilang mga netizen yung kanyang interview na yon kung saan pinapili po siya between Julia Barreto and Miss Catherine. So, mas prefer niya talaga yung mga tipo ni Miss Julia, pero nagdakang ilang mga netizen kung bakit na yon ay biglang-bigla na lang po parang naliling siya kay Miss Catherine Bernardo. Sabi ni Miss Elena Galgo, it's impossible na hindi sila mag-BFF. Yan ang tunay na niyang BFF, lalo na yung may malaking problema si Katz. Isa si Trina nagko-comfort sa kanya, which is true. Tapos pinalalabas nila na hindi na raw mag-best friend. Sabi ni Music Cofield, kasalanan din Catherine, not a good decision to choose the mayor above Alden. What was she thinking? Joe? And we do not know kung ano ba talaga ang estado. Pero sa mga nakikita kasi natin ngayon, ang dami po kasi mga naglalabasan. Tapos parang siniswitch na rin sila ng mga tao, 'di ba? And antayin lang natin kung ano magiging decision ni Catherine. Sabi ni Miss Maria Vivian Rino, ang tagal na nung interview na yan, anytime pwede magbagong feelings ng isang tao. Diversionary tactic lang yan ni Mayor. Kunwari si Julia Cuno, but inside this heart, si Kat pala. And then sabi ni Miss Arjen, Kat din, 100%. Ayan. So nananatili pa rin siyang Kat din hanggang sa ngayon. Kasi ang GOT hindi pa naman talaga umaamin. Wala pa naman talagang literal na pag-amin mula sa kay Catherine at kay Mayor, diba? Puro lang sila silent. Ang sagot nila, diba? Pero wala pa talagang konkretong sagot. Sabi ni Mr. Edmundo Ligan, Miss Tarot, say nako si Mayor naman ngayon ang itriga sa Kat din. Idol ko. Idol, ano ka ba naman? Yan ang mga bashes na yan. Walang tigil sa bagay, iba nang sikat. Kaya kahit ano mangyari, basta Kat din panatag. Palagi, huwag magkapapekto sa mga walang magawa sa buhay nila. God knows Kat din for sure is real life na sila. Ayan. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this, ano? So, and another one. Sabi ni Miss Maria Vivian Rino. Ayan, sabi niya, inulit niya lang yung kanyang sinabi. So, sinabi niya dito na, yun nga, way back 2015 pa yung interview na nilalabas ngayon. Totoo naman that people can change. People change. Maaring dati, hindi niya gusto si Catherine, tapos ngayon, biglang umikot ang kapalaran. At umikot din yung kung sino yung gusto niya, diba? Sabi ni Miss Elenita Claudia, thank you sa update, Miss Tarets. I like the news coming from you. Ipagpatuloy niyo ang pagbabalita about Kat din and love you, heart, heart. Sabi ni Miss Evelyn Pantas, Kat din solid forever and panatag. Yan, salamat po sa inyo pong mga komento, ha? At salamat din po talaga namang kayo po ay lagi nakasubaybay sa mga updates natin. Sabi ni Miss Raquel Bersosa, I'm still waiting pa rin sa mga ganap ng Atden. And Miss Osima, yes, Miss Tarets, topic lang Atden forever. Yan. So, kahit naman talaga sino, diba, gusto natin na kung ano man yung mga gusto natin for them, yun ang maganap. Siyempre, diba? Pero sabi ko nga, kung tayo masyadong maging possessive sa mga idols po natin, mga ini-idol nating artista, kasi may sarili po silang desisyon, diba? Dumating man ang pagkakataon na hindi sumang-ayon yung gusto natin sa gusto niya, at least hindi tayo pa masasaktan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!